Hi guys! Welcome back to Lynn Quaresma channel. At kung ikaw ay baguhan pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like and subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating i-upload dito. And bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang upang parati kanyang tatawagan o parati kanyang maaalala. And ito ay pwedeng gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. Pwede rin ito sa inyong mga kaibigan, sa kamag-anak, pwede sa mga taong may pagkakautang sa inyo na ngayon ay nakablock na kayo pagkatapos na kunin yung pera na pinahiram ninyo o pinautang ninyo ay nakablock na kayo, hindi nyo na makontak. Pwede ninyo itong gawin upang sila yung kusa na maghanap ng paraan para kontakin kayo at mag-sorry sa inyo. So, ayun, sa magkarelasyon naman ay pwede itong gawin again sa babae to babae and lalaki to lalaki. Ngayon, pwede rin ito sa mga magka-LDR. At sa materialis na ating kakailanganin is kailangan lamang natin dito ng isang baso na clear and naglalaman ito ng tubig at kaunting asin. So, ito lamang ang ating kakailanganin. Dapat po ay babasagin na baso at clear dapat. And pwede kang gumamit ng garapon kung wala kayong baso na clear tulad nito at lagyan mo ito ng kaunting tubig at asin. So, sa asin naman ay mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano gagawin. So, ayun, kung ready na ang materialis na ating gagamitin, is pwede nyo nang umpisahan ang paggawa ng ritual. Ngunit, sa lagi kong sinasabi, dapat po kapag gagawa tayo ng ritual ay mula sa ating puso ang ating tiwala, mula sa ating puso ang paggawa, mula sa ating puso ang ating mga sinasabi o binubuka ng ating bibig para mabilis itong mapagana at mabilis tayong mapapakinggan ng universe. So, ayun, kailangan din na wala kang mga iniisip na mga problema kapag ginagawa mo itong ritual na ito at kailangan na tipong walang gumugulo sa inyong isipan at wala kang galit sa target mo na inyong gagawa ng ritual. So, ganito ang ating gagawin. Kapag okay ka na, ay pwede mo nang umpisahan ang paggawa ng ritual. Pumunta ka sa loob ng inyong kwarto, pumunta ka sa lugar na ikaw lamang mag-isa, wala kang kasama, tahimik, upang makapag-focus ka sa iyong gagawin. And silent mo na lamang yung phone mo para hindi ka maistorbo. Halimbawa ay nasa gitna ka sa paggawa ng inyong ginagawang ritual tapos biglang may tatawag sa inyo, mawawala na yung concentration nyo and uulit na naman kayo. Kaya naman, kung maaari ay i-off nyo muna yung notification or i-off, silent nyo muna yung phone ninyo. So, ngayon, pwede nyo nang umpisahan. Ang gagawin nyo lamang, kumuha kayo ng isang baso, lagyan ng tubig, kahit ganito karaming tubig ay okay na, at kumuha ka ng isang kutsarang asin. Kumuha ka ng isang kutsarang asin or isang dakot lamang. So, kumuha ka ng isang ganun. Kailangan na kamay natin ang ating gagamitin sa pagkuha ng asin upang mas mabigyan natin siya ng energy. Huwag mong gamitan ng kutsara or kahit anong klaseng pangsandok ng asin na inyong gagamitin. Huwag po. Kailangan ay kamay natin ang ating gamitin sa pagkuha ng asin at paglagay. So, isang ganito, isang dakot ng asin at ilagay mo dito sa loob ng tubig. Ngayon, kapag nandito na sa loob ng tubig, saka ka pa kumuha ng kutsara. Kumuha ka ng kutsara at ihalo-halo mo dito
yung asin sa loob ng tubig. And habang hinalo-halo mo ito, paulit-ulit mong sasambitin yung pangalan at apelyido ni target ng 11 times. 11 times mong sasambitin pangalan, apelyido ni target at sabihin mo, magpaparamdam ka na ngayon na at tumawag ka. So, pangalan, apelyido, magpaparamdam ka na sa akin ngayon na at tumawag ka na. 11 times po yun na paulit-ulit pangalan, apelyido, tapos halo, magpaparamdam ka na ngayon na at tumawag ka na. So, kailangan na matapos mo yung 11 times na paghalo-halo dito sa baso at yung pangalan, hiling, or magic words natin na ating sinasabi. Positive lang dapat, huwag kang maging negative kapag gumagawa ka ng isang ritual. Dapat po ay manaig ang positive sa ating isipan, hindi yung manaig yung negative. Minsan kasi kapag matagal gumana yung ginagawa nating ritual, nagiging niga tayo. Sinasabi natin na hindi gumagana, ngunit gagana ito, pero may problema sa inyo. Alam niyo ba kung ano ang problema? Dahil binibilang ninyo ang araw na gumawa kayo ng ritual, laging nasa inyong isipan, hindi ninyo kinakalimutan. Dapat paggawa ninyo ng isang ritual, pagkatapos nyo gawin, ay kinakalimutan ninyo yan kaagad, hindi iniisip. So, hahayaan mo yan siya, ibisi mo yung sarili mo, hindi mo iisipin yung ginawa mo, hahayaan mo lang, kusang gagana yan. Hayaan ninyo ng mabilis itong gumana. So, ayun, at hindi rin natin ito pwedeng ipagsasabi yung ating mga ginagawang ritual. Dapat po ay tayo lamang ang nakakaalam. So again, pwede itong gawin sa inyong karelasyon, kamag-anak, kaibigan, at sa taong may utang. Ngayon, saan ito pwedeng ilagay kapag natapos na itong gawin? Ilagay mo ito sa may altar kung may altar ka. Pero kung wala, ilagay mo sa ilalim ng iyong kama or ibabaw ng iyong jura box. Kahit saan na pwede mo siyang ilagay na hindi ito mapakialaman ng kahit sino. And ayun, gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday, or pwede siya kahit anong araw. Ang importante na buo talaga ang iyong loob na gumawa, and positive ka lang talaga. And kailan ito pwedeng kunin mo lamang ito after 7 days, and pwede kang gumawa ulit ng panibago. So, ayun, itapon nyo lamang ito sa may lababo or i-flush nyo doon sa may CR. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye bye everyone. God bless us all.